Panggera, armado may kakayang gumamit ng missile kontra sa mga kalaban. Yan po ang paglalawan ng isang national security expert sa mga barko ng China na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc at Kalayaan Group of Islands. At sa gitna yan ng pag-iit ng China na sa kanila ang Nansha Islands kung saan ibinilang nila ang Spratlys. Tugon nila ito sa panibagong diplomatic protest ng Pilipinas kaugnay sa mga namataang barko ng China sa Ayungin Shoal. Saksi si Maki Pulido. Pininturahan lang daw ng puti para magmukhang pang-sibilyan pero ang mga barkong ito ng China na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc at Kalayaan Group of Islands, panggera talaga at armado pa. Ayon yan sa national security expert na si Professor Romel Panlawi. Mga missile frigate yan. They are capable of using missile weapons. Yung karamihan ng mga CMS vessels ng China, they were in fact PLA ships, but they made it a civilian ship by transferring this ship to the civilian authorities. Pero yung capability pa rin niya ay the same. Itinataboy raw ng mga ito ang mga kababayan nating mangingisda habang binabantayan naman ang mga inaangking lugar ng China na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tugon ng China sa diplomatic protest ng Pilipinas kaugnay ng mga barko nitong huling namataan sa Ayungin Shoal. Sakop nila ang mga binansagan nilang Nansha Islands kung saan ibinilang nila ang Spratlys. Nagpalimbag pa ang China ng mga mapa na may 9-dash line para ipakitang sakop nila ang mga pinag-aagawang teritoryo. Pero ayon kay Associate Justice Antonio Carpio, nilalabag ng mga linyang ito ang operasyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa buong West Philippine Sea dahil inaangkin nito pati ang mga sakop ng ibang coastal state. Dagdag ni Carpio, tama lang na idulog natin sa International Court ang pag-aangkin ng China sa buong West Philippine Sea. Ang problema, tila di raw susunod ang China kung hindi pabor sa kanila ang desisyon. Wala pa naman daw tayong pantapat sa lakas ng Navy ng China para pilitin itong tuparin ang anumang desisyon ng arbitral tribunal. Kaya ang AFP umaasang makatutulong ang $1.8 billion na inilaan para sa modernisasyon ng Philippine Navy. Mahalaga pa naman ang mga pinag-aagawang teritoryo na hindi lang mayaman sa yamang dagat, kundi pinaniniwalaan ding may langis. As our president said, what belongs to the Philippines belongs to the Philippines. It is a duty of each member of the AFP to protect the people and the territory and the sovereignty of the Philippines. So we will do that duty. Tinawagan ng GMA News ang Chinese Embassy para hinga ng panig sa naging pahayag ni Justice Carpio pero hindi sinasagot ng kanilang tagapagsalita ang aming tawag. Maki Pulido ang inyong saksi.